Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Paul San Pablo Alima, tubong taga Mindanao. Ako ay kabilang sa isang relihiyon na tinatawag Saksi ni Jehovah at naglingkod sa loob ng 15 taon bilang isang ordinadong ministro ng Jehovah's Witnesses. Marahil ako'y tanungin ninyo kung bakit ako ay naging Katoliko. I became a Catholic because I firmly believe that Christ founded only one Petrine-related church, isang simbahan na may kaugnayan kay San Pedro noong ipinahayag ng ating Panginoon kay Pedro ayon sa San Mateo 16:18. Tois Petros et superhang Petram, edificabo ecclesia miam, et porte infere non prevalibon adversus iam. At sa aking pag-aaral sa mga paksa tungkol sa relihiyon at kasaysayan, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kung hindi ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Palakpakan at purihin natin ang ating Panginoon. So what shall I choose? To continue in the church founded by man, or to continue in the church founded by Charles Taze Russell, the Jehovah's Witness? Pinili ko pong magpasya na piliin ang simbahan ng ating Panginoon, kaya noong Mayo 29, 2011, ako po ay nagpabinyag muli sa simbahan na Katoliko. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. At dito sa simbahan na Katoliko ay nagtagpuan ko po ang Eucharistia. Ako'y tubong saksi ni Jehovah mula sa pagkabata at naglingkod ng 15 taon. Hindi po ako nakita minsan sa saksi ni Jehovah na mayroong nakibahagi sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Ano ang sabi ng Panginoon? Juan 6:51, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have eternal life. Kaya sa simbahan na Katoliko, ang simbahan ng Panginoon, ay narito ang Eucharistia, at tayong mga Katoliko ay pwede tayong makibahagi sa kanyang katawan sa banal na misa, at ito ang maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay narito sa simbahan na Katoliko sa ating pagdadalo sa Santos na Misa. Pwede tayong makibahagi sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ako, hindi lamang nakatanggap sa kanyang katawan sa banal na misa, kundi isa na rin sa tagapagbigay ng kanyang katawan sa banal na misa, sapagkat ako po sa ngayon ay naglingkod bilang isang Eucharistic lay minister. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayong mga Katoliko ay manatili tayo sa simbahan na ito at mamuhay tayo sa banal at malinis na pamumuhay, para sa ganon makatatanggap tayo sa mahal na katawan ng ating Panginoon at pagkamta natin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo.